Pero hindi nagiging masyadong happy ang weekend natin eh. Opo. Kasi inuuto na naman tayo nung ating Pangulo. Ayun. Kasi, totoo naman talaga na yang ating bansa ay umabot na as per standards ng mga international financing institutions na upper middle income country. Yan. Ibig sabihin, ang per capita income ay around 4,000, more than $4,500 a year na. Yan. Ano yung, magkano yung 4,000? Sa 240 ba? Tama ba? 240. More than 240. Kasi 60, sa 60 lang, sa 4, di 24 na. Di ba? Opo. 6 times 4, 24. Tama? Oo. Yun Mga na. 260,000, 270,000 isang taon. Sa makatuwid baga ay more than 20,000 pesos a month. Ang average, hindi ko sinasabing lahat ganon. Average. Pag tinipon-tipon nyo lahat ng kinikita ng lahat ng tao ay ganon ang average. At dinivide nyo sa number ng populasyon. So annual per capita income ay mga 2,600 more or less US dollars na. So palakpakan. At sabi ni Pangulong Marcos, pagkatapos daw ng 4 na dekada na lower middle income country tayo mula noong 1987, ay sinong Pangulo noon? Di ba si Cory? Oh. Paktay. Tayo ay naging upper middle income country at kanyang kiniklaim ang kredito. Bagamat sinasabi nung iba, dapat nung 2024 pa ay tayo ay upper middle income country na kaya nagkaroon ng pandemic. Yan. At binibida niya ito. Ito daw ay vote of confidence Aha. sa ating bansa at umuunlad na daw tayo dahil upper middle income country na tayo. Daw. Ang ating pag-aralan, mga magulang at mga kapatid, ay ito bang paglaki ng per capita annual income ng ating bansa ay nangangahulugan na tayo ay umuunlad na? Hindi po. Tignan natin. Okay. Tingin ko lang. Gumawa tayo ng halimbawa na madaling maunawaan. Sa isang kabahayan, in a household, Opo. halimbawa, nanay at tatay, may mga anak, di ba? Yan. Isang sambahayan. Dati, ang kita mo ay 50,000 isang buwan. Okay? Bigla kang kumita. Tumaas ang kita mo, naging 100,000 a month. Opo. Sa makatuwid bagay, 1.2 million a year. Okay? From 600,000 a year, naging 1.2 million a year. 'Di ba? Sa unang tingin Parang ay malaki. umuunlad Parang malaki. ang antas ng buhay nitong sambahayan na ito. Opo. Ngunit kita lang ba? Income lang ba ang kailangan tingnan kung umuunlad o hindi? Hindi. Hindi, syempre. Okay. Naging 1.2 million nga ang iyong income isang taon. Ang utang mo naman ay 10 milyong piso. May utang kang 10 milyong piso. O, Opo. asenso ba yon? Hindi po. Hindi. Kasi kailangan mong bayaran yon. Yan. Kailan mo mababayaran yung utang na yon? Oh, sa 1.2 million, sa 100,000 a month, hindi naman pwedeng ipambayad mong lahat yon Hindi. ng utang. Di ba? Opo. Siyempre, may kuryente, may tubig, pagkain, kung may sasakyan ka, panggasolina, baka may hinuhulugan kang sasakyan, naghuhulog ka ng sasakyan, etc., etc. O, sabihin mo na, sa 100,000 ang available na pambayad sa utang ay 20,000 pesos a month. 20,000 pesos is times 12. Ha? 240,000 lamang. O, kailan mo mababayaran yung 10 milyon mong utang?
Oh. May tataas nga yung gastos eh. Oh, di ba? Okay. Yun bang utang mong 10 milyon ay lumalaki o hindi? Kung hindi lumalaki, maaring maganda nga ang takbo kasi lumaki yung kita mo, mababayaran mo yung utang mo kung hindi lumalaki yung utang. Lalaki gastos. Yun nga. Ayun yung Oo. nangyayari doon. Okay, di ba ganon? Opo. Ikaw ba ay may ilang pinagkagastusan pa? 100,000 nga yung iyong income kada buwan. Yung 50,000 naman noon ninanakaw nung katulong mo. Kada buwan, kinukupit nung driver, nung katulong, di ba? Oh. Ng mga empleyado mo sa opisina. Maganda ba ang buhay mo noon o hindi? Hindi po. Okay. Yan ang ehemplo natin, di ba? Okay. Ihalin tulad natin sa nangyayari dito na binibida ni Pangulong Marcos kasi wala na siyang maibida eh. Wala na siyang maibida kundi si Secretary Bida ng DOJ. Ayun. Yun lang ang bida. Oo. Okay. Sabi niya, okay, tumaas. Mabuti. Very good. Okay. Pero, yan ba ay pakikinabangan ng pangkaraniwan taong bayan? Okay, yung sinabi natin example kanina. Magkano ang utang ng Pilipinas? Sa kabuuan, Oo. 67.37%. Yan ang utang. Hindi, porsyento yun eh. Porsyento. Ikaw naman Hindi to kasama. 18.55 trillion pesos yes. ang utang. Opo, foreign debt. Oo. Okay. Yun ang utang ng gobyerno. Yun ang babayaran. At yung utang na yun, utang talaga yun, ha? Hindi yung katulad ng utang ng ina mo, ha? Na yung, halimbawa, ng utang sa'yo, siyempre, alam nga naman, tubuan mo yung nanay mo, napakasama mo naman Hindi anak. pwede yun. Hindi pwede. Utang Oo. ng ina mo, utang ng ina nila, di ba? Utang ng ina nating lahat. Oo. Basta utang. Ayan. Ang utang po ay may interest. So, Yan. lumalaki yung interest noon. Ito lamang sa right now, uutang na naman o umuutang ang ating pamahalaan ng 1.2 trillion pesos. Kaya umabot ng 18 trillion. Kung mapapansin nyo, yun ang sinasabing halaga na ninakaw sa flood control. Okay. So, malaki ang utang natin. Lumalaki nga ang kita ng bawat mamamayan, pero yung yaman ng ating bansa pumupunta sa utang. Okay. So, hindi ibig sabihin lumaki ang kita mo, kung malaki naman ang utang mo, wala pa rin. din. Walay pa Wala rin. din. Walay pa rin. Walay. Okay. Sige. Malaki ang gastos mo. Kasi nga, yung flood control na wala naman, halimbawa, nagsusugal ka, parang sugal na rin yung mga ghost project eh, di ba? Gagastos ka sa wala naman na pupunta, di ba? 100,000, nagsusugal ka naman. Nagsusugal ka, so tanggalin na natin yung 20 mil, so 80 na lang. Nagsusugal ka, kinukuha mo pa yung 20 mil sa wala, di ba? Magkano na lang natira? Di 60,000 na lang. Di ba? Di Wala konti na lang, ano. wala na lang. Paano yun? Gumanda ba buhay mo? Hindi. Hindi, syempre. Lumaki gastos Hindi eh. pwedeng porket lumaki ang iyong Kita. kita ay ikaw ay giginhawa na. Sa 60,000, yung 20,000 noon, ninanakaw pa nung maid, nung empleyado, nung driver, nung hardinero. Nakupit pa. Kinupit pa na natira, 40,000 na lang. Ayun. Wala rin. Yan ang sinasabi ko.